Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article na publish sa ABS-CBN News. Title, Remulla says Ombudsman Office not yet done with Villanueva's case. Hindi pa ako tapos sa'yo. Kung si Mike Enriquez pa, hindi ka namin tatantanan. Di ba? So ito. Ombudsman Remulla said they are not yet done with the case of Senator Joel Villanueva regarding his 2016 dismissal order that was apparently reversed in secret by former Ombudsman Samuel Martires. In an interview on Lucy Cruz Valdez YouTube channel, Remulla admitted his frustration. Talagang dismayado. Na kuryente. I don't know kung we call it napahiya ba. Depende sa pag-intindi. Frustration lang, dismayado. Upon learning that his predecessor has reversed the ruling over Villanueva's alleged misuse of his 2008 Priority Development Assistance Fund when he was still a congressman. Ito ang pahayag ni Boying Remulla. Umaga, yung kinausap ko si Karen Davila. Okay, so, yun, pasabog. Sabi, susulatan ko si Senator Soto para ma-enforce yung dismissal order. So, yun, inaabangan ng taong bayan. Madi-dismiss na. Sabi niya, when I got to the office, ibinigay sa akin yung decision ni Ombudsman Martires na ni-reverse niya ang ruling ni Conchita Carpio Morales na hindi natin nakikita. Walang nakakita noon eh. It's never been made public. He released a statement, hinanap niya yung decision. So, bakit niya sinabi na walang nakakita, walang nakakalam? Ang taga-ombudsman, alam nila. Kasi kung secret, kahit yung mga taga-ombudsman, hindi nila alam sana. Kasi kung secret, ang nakakaalam lang, si Ombudsman Martires at Villanueva, sila lang nakakaalam. Bakit alam ng taga-ombudsman? Ang problema kasi, ang ating ombudsman, salita ng salita. Hindi siya nagtatanong sa taga-ombudsman. Yan ang problema sa kanya. Sinabi niya, susulatan niya ang Senate President para i-enforce ang 2016 dismissal order. Pagdating niya, sir, ito, may dismissal order. So, alam ng taga-ombudsman na may reversal order. Alam niya. Ang hindi lang nakakaalam, si Boying Remulla. Isa pa, may ipinakitang transmittal letter. Dated, matandaan ko September 16, 2019. Official letter from the Office of the Ombudsman addressed to the Senate President. Formally transmitting yung decision ni Ombudsman Martires na na-reverse yung order. Tinanggap ng Office of the Senate President September 17, 2019. Anong basihan ni Secretary Remulla na naging sikreto? Kung wala sanang transmittal letter, kung hindi ipinaalam ng Ombudsman sa Senado, yung decision na yun, di pwede, secret. Kailang alam ng Senado. Ang nirereklamo lang nila, bakit hindi na ilathala sa media, bakit hindi pinag-usapan. Yun ang reklamo nila. Sabi naman ni Ombudsman Martires na, hindi naman lahat ng desisyon ng Supreme Court pinapaalam. Ganon din ang Court of Appeals, hindi lahat pinapaalam. Ang importante, ipinapublish doon sa management system ng Ombudsman. Ganon din sa Supreme Court.
basta may desisyon, inilalagay doon sa, anong tawag doon, public portal o whatsoever. Para yung sino mang mag-research, makikita niya. So, hindi ako conforme sa sinasabi ni Ombudsman Remulla na sikreto. Hindi lang niya alam. At nakuryente siya, dahil nagsalita na siya, yung pala, na-reverse na. Kaya ngayon, ito, medyo bumabawi siya. Sabi niya, it sucks. Ano yung it sucks? Nakakaya? Nakakainis? It sucks yung bagay na yon Ang sama Sabi niya, ang sama. The ombudsman said Villanueva is now trying to make it look as though he has been politically harassed regarding the case. So, harassment. Sabi ni, so depende na sa pananaw ng taong bayan. Marami talaga ang nag-opinion na tinatarget ni Ombudsman Remulla si Villanueva at iba pa ang kakampi ng mga Duterte. Opinion lang din yun. Remulla said he felt something wrong about the effort to cover it up. The whole time, sabi niya, hindi sila nagsasalita. Ngayon, si Joel Villanueva, who's been quiet about it, ngayon, sinasabi niya he's being harassed. Pero, ba't ayaw niyang sabihin the thing has been reversed? Ba't di niya sinasabi? Ba't hindi kayo nagtanong, Ombudsman Remulla? Kasi kung nagtanong lang si Ombudsman Remulla sa kanyang staff, kung pina-research lang niya, malalaman niya kasi ang desisyon nakapasok sa systems ng ombudsman. Yung desisyon na yun. Sabi niya, tama ba yun? Ba't hindi sinabi sa ating lahat? May interest ang taong bayan, binoto natin ang tao, tapos ganon, itatago mo sa amin ang katotohanan. Again, I beg to disagree, hindi na itago ang katotohanan kasi it-retransmit ng Office of the Ombudsman yung reversal order papunta sa Senado. Ang Senado, bakit hindi niya ipinablis? Dapat sisihin nyo rin ang Senado. Wala, tahimik din sila. Tinanggap lang din yung reversal order. Walang press release whatsoever. Ito pa, mayam. Sabi niya, Remulla was supposed to request, ito na, may nakuha. We were upended by the fact that Ombudsman Martires, ito pa, silang dalawa lang ang may alam, hindi pa kami tapos. Pag-aralan namin, we might have to refile the case. Wala namang double jeopardy yan. For now, aral muna, aral ulit. Yun. So, mayroong plano. I-refile ulit yung kaso. Sige, refile the case. Ako, naintindihan ko na ito. Ako, personal opinion ko lang ito. Malinis si then Congressman Joel Villanueva pagdating sa bagay na ito. Kasi, dalawang grounds. Yung 10 million na PDAF na release sa isang party list, buhay party list. Kanino ba? Anong party list ni Congressman Joel Villanueva? Buhay party list ba? Hindi. Sibak party list siya. Ang nabigyan ng 10 million na PDAP funds, yung buhay party list. So, anong kinalaman ni Congressman Villanueva doon sa pondo na kini-question? Diba? Wala. Tapos, yung signatures na patunayan ng NBI na peke, na forged yung mga signature doon ni Congressman Joel Villanueva. Kaya ako, ulitin ko, pananaw ko, walang pananagutan si Senator Joel Villanueva dito. Kaya, sige lang, bring it on. I-refile nyo ang kaso. Tignan natin sino ulit ang mapapahiya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Mauna ni sila ang matagang anobero. Ang nagkuha din ni sa among balay. So mauna ni ang mga istak nga yero nga ipanghatag sa mga tao. O dagan kayo sila. 18 no sila ka pamilya. Maraming salamat po.
Shout out sa naghatag dol. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ano ni ang ilang gikargahan sa 18 ka pamilya nga nagkuha og yero. Gitabangan sila sa kagawad og multicab ang gikargahan.